Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung pinagmamalaki nila Marcoleta at saka ni Alan Peter na wag kayong kukurap. Ang description pa ni Marcoleta nung isang araw. Itong hearing na ito ng Blue Ribbon ang magbabago ng direksyon ng ating bansa. Hindi ko makita paano naman mangyaring mababago daw ang direksyon ng ating bansa. Ay, mga kabunyog. Ito yung problema dito sa dito sa grupong ito. Itong kila Cayetano. Kala mo naman ang kanilang mga pinapalabas ay mga pasabog. Wala naman. Ano bang pasabog doon? Wala tayong makitang pasabog doon. Ha? 'Di ba mga kabunyog, may nakita ba kayong pasabog doon? Yung mga sinasabi nilang tumanggap daw ng mali-malitang pera na milyon-milyon ang laman? Oh, dati naman nilang sinabi na yan eh. O anong bago doon? Oh, akala pa naman natin mayroong mga bago. Wala naman. Oh, tama din na hindi ako nanood at saka hindi ko ni-live dito sa aking channels. Ha? Hindi ko ni-live dito. Nanonood na lang ako ng mga reactions ng mga binabanggit. Pero yung panuuring ko pa yung buo, akala ko may mga pasabog. Wala namang pasabog, watusi. Ha? Mga kabunyog. At ang malala, yung mga binabanggit nilang mga tao, ayan ngayon. Oh, isa sa binanggit nilang kongresista, yung congressman ng Palawan, bilyonaryo yun eh. Si Congressman Alvarez. Oh, binanggit nila tumanggap daw ng mali-malitang pera na milyon-milyon ang laman. Ay ngayon, nandun na ngayon, papunta na ng Senado. Nandun sa Senado ngayon, linusob yung pabulaanan niya daw, kasinungalingan daw. Nandun, nakita ko ngayon sa social media, sa Facebook, nandun sa gate, nagpapaalam, papasok siya, kukumprontahin niya daw yung mga Marines na yun. Mga ex-Marines na yun. Anyway, mga kabunyog, so yan po ang ngayon. Yung inaasahan na pasabog, sabi ni Marcoleta nung isang araw, nag-press con siya, nag-press con, nag-live. Yung live ni Alan Peter, pinagmalaki pa naman. Sabi ni wag kayong kukurap. Pag nag-hearing na kami, June 4, tandaan ninyo, abangan ninyo, wag kayong kukurap. Kasi itong hearing namin na ito ang magbabago ng direksyon ng ating bansa. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Hindi ko makita. Alin ba dun yung Alin dun yung magbabago ng direksyon ng ating bansa? Wala naman. Wala. Nakakahiya. Yun ang pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano. Yun ang pinakikipagpatayan niya. Yun ang pinakikipagpatayan ni Pia Cayetano. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya actually, sa isang banda, tama rin yung ginawa nila Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Hinayaan na lang na magsalita yung mga yun. Kasi maraming nagtatanong sa akin, Attorney, bakit hinayaan yan ng bagong liderato ng Senado? Sabi ko, ano lang yun? Para wag pag-isipan. Kasi ang laging ini-issue ni Cayetano at sa kanila Marcoleta, grabe daw kasi ang pasabog na bibitiwan nitong mga ex-Marines. Kaya lahat daw ng maniubra ginagawa. Tapos nung isang araw may drama pa si Baligod. Winidraw daw ni Pia Cayetano ang imbitasyon sa 18 ex-Marines. Ngayon, pero ang sinisisi ni Baligod ay yung minorya, yung grupo nila Lacson. Sabi ko, paano nangyari yun? Ang nagsabi sa kanila na hindi tuloy ang pag-attend ng 18 ex-Marines si Pia Cayetano. Tapos ang sinisisi mo sila Lacson at Soto. Hindi ko maintindihan. Ang daming drama. Alam nyo, para itong pelikula
na yung trailer at saka yung promotion, grabe. Ano? Grabe yung promotion, rambiting. Tapos nung pinanood ng mga tao, nung pinanood ng mga tao, yung nagtiyaga na manood, na frustrate. O kaya sinabi na doon sa iba, ay wag na kayong manood, lugi lang kayo. O di wala, flop. Parang sa flop yung Kabunyog. Ganun ang nangyari. Kasi yung mga sinabi, yung mga tinanong nila Marcoleta, nila Cayetano, nila Amy Marcos, yung mga tinanong nila sa 18 ex-Marines, na yun, Toli, nakakahiya nga sa pangalan ng Marines. Tawagin na lang nating Marites. 18 na Marites. Hindi, sa totoo, ako rin sana, di ba? Alam nyo naman ang stand ko. Sabi ko, di ba? Pakinggan din natin. Sige, tingnan natin kung ano nga bang mga sasabihin. Mabuti na yung malaman natin ang buong katotohanan. Ang problema, nung napanood na natin, yung mga hiwa-hiwalay na mga reactions, sabi ko wala. Yung palang binanggit nila doon sa kanilang sinumpaang salaysay, yun din lang naman pala. Wala namang bago. Walang bago. So, lumalabas yung pasabog, yung sobrang projection, yun ang tama. Sobra yung projection nila Cayetano. Sobra ang projection nila Marcoleta. Sobra ang projection nitong mga pro Duterte na grabe daw ang papasabugin nitong mga ex-Marines. Kaya daw pilit daw na hinahadlangan. Hinaharangan daw kasi marami daw madadawit dito sa sasabihin ng ex-Marines. Wala naman mga kabunyog, mga kababayan. Actually, nakikita ko yung mga Facebook page ni Amy, Facebook page ni Marcoleta, Facebook page ni Bongo, Facebook page ni Loren, Facebook page ni Alan Cayetano, Facebook page ni Amy, yun ang mga at saka yung SMNI, yung Net25, kasi Net25, siyempre Iglesia ni Cristo yan. Nagreklamo nga si Amy Marcos sabi ni Amy Marcos, bakit daw hindi kino-cover ng website ng Senate? Tama lang na hindi i-cover ng website ng Senate hindi i-live stream, nakakahiya Di ba? Tapos, yung media paputol-putol daw. Nagrereklamo pa si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, bakit daw ganun ang mainstream media? Pinagalitan pa ni Marcoleta yung mainstream media. Sabi niya, kayong mga bayaran. Talagang wala talaga ito mga kabunyog. Tinawag yung mga media. Sabi ni Marcoleta, kayong mga bayaran. Galit yung mainstream media yung nandun. Tapos nung bandang huli, nag-apologize din si Marcoleta. Ay, mga kabunyog, ano ba yan? Anong nangyari dito? Yan yung problema dito sa grupong ito nila Marcoleta. At sa kanila Amy, ni Pia Cayetano, tapos ni Ruben Padilla. Yan mga kabunyog. Kaya yung tingnan nyo, lakihan ko nga itong picture na ito. Tingnan nyo kung marami ba yan. Yan yung hearing ngayon ng sinasabi nilang Blue Ribbon. Yan yung Blue Ribbon nila. Tingnan nyo. Alisin ko muna yung picture ko. Ay yung ko. Yan yung nag-hearing ngayon. Hearing ba yan? Parang miniting lang naman nila Cayetano, ni Pia, ni Alan, saka ni Marcoleta, saka ni Amy, saka ni Padilla. Parang miniting lang yung mga ex-Marines So, paano mo naman nasabing Blue Ribbon Committee hearing yan? Kita nyo yan, mga kabunyog, nakakahiya. Yan ang sinasabi ni Cayetano, na sila pa rin ang lehitimo na komite ng Senado. Senate President daw siya, at si Pia naman ay Blue Ribbon Committee. Ang napa-attend lang naman nila sa hearing nila yung yung mga ex-Marine sa si Baligod, tapos si Mike Defensor. Yan lang tingnan nyo. Wala ngang staff na nag-assist sa kanila. Yan mga kabunyog. Yan ang nangyari. Kaya yung inaasahan na pasabog, wala.
pasungkwitis. Ha? Watusi. Oh, yun, tama, watusi. Ha? Yan, mga kabunyog na. Actually, nakakahiya sa pangalan ng Marines eh. Hmm? Nakakahiya sa pangalan ng Marines. Oh. Ayan, yan yung nangyari kanina. Mga kabunyog. Wala, pasungkwitis talaga ang nangyari. Ha? Watusi. O yun yung tamang description. Watusi. Ha? Kaya palpak. Oh, nakakahiya. Yung sinasabi ni Marcoletang wag kayong kukurap kasi marami kayong malalaman. Anong nalaman natin doon? Dati na nating alam yun. Dati na, yung mga pinagsasabi nila, dati na nating alam. Ha? Wala namang bago. Oh. Anyway, oh. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.